Mana po ako sa kanya. Halos araw-araw daw na ganito ang kanilang eksena. Kaya si Mrs. umalis pero naiwan kay Mr. ang tatlo niyang anak. Kaya sigaw niya, "Mga anak, miss na kayo ni Mama!" Ano man reklamo, bibigyan tugon. Bawat hiling at problema, hakanapan ng solusyon. Ito ang bago ninyo sandigan, hindi palalampasin ng mga tawali at maling gawi. Dito, walang ligtas ang kabisado at lalong walang lusot ang may atraso. Dahil ang lahat, hahanapan natin ang resibo. Magandang hapon, ako po si Emil Sumangil. Kapag may narinig na sirena, maisusugod sa ospital ang ambulansya. Pero paano kung ang rumaragas ang ambulansya mismo ang nakabiktima? Nako, nadisgrasya na! Alas 6 ng gabi noong November 9, nahagip ng closed circuit television o CCTV ang isang ambulansya na nag-counterflow sa isang kalsada sa Las Piñas City. Pero paglagpas nito sa pedestrian lane, isang lalaki ang nahagip at bigla na lang tumilapon sa kalsada. Sa may pedestrian lane naman talaga siya tumawid, yung tamang tawiran. Tapos nakita ko na lang, may nagre-revive. May kotse kasi doon eh. Akala ko nga, iyon yung nakasagasa. Ang biktima, kinilalang si Marvin Marquez, 34 na taong gulang. Pauwi na po siya, dala-dala po niya yung bigas. Tumawid po ulit siya dito, biro mo po yun. Pwede kang tumawid na dito, sir, kung talagang gusto mo nang tumawid eh. Pero pinili niya pa rin po sa may tamang tawiran. Kaya nagtataka rin kami, ma'am, talaga kung bakit nabanggapan. Malaking tanong din sa pamilya ng biktima kung totoo nga bang re-responde sa isang emergency ang ambulansya dahil ayon sa mga nakasaksi, wala raw wang-wang ang ambulansya na nakabangga kay Marvin. Kung may wangwang nga po, maririnig po talaga yung mga taong nasa labas. So wala po talaga nakakita nung pangyayari. Ibig sabihin, silent talaga na nabangga si kuya. Wala po kayong natandaang tumutunog na sirena? Wala naman po akong natandaan. At ang mas masaklap, hindi man lang daw binalikan ng nakasagasang ambulansya ang biktima. Dire-diretso po siya. Wala pong minto. Dahil sa nangyari, nag-aagaw buhay si Marvin ngayon matapos mapuruhan ang kanyang ulo. Kamusta na ho siya ngayon? Ano ho ang kanyang lagay sa pagamutan? Unstable pa rin, sir. Hindi pa masabi rin ng doktor kung magiging okay or hindi. Kasi may tubo pa rin sa kanya, sir, na nakapasok eh. Tapos hindi pa po alam kung kailan siya totally gising. Kuha ang cellphone video na ito nito lang Huwebes. Makikita ang kasalukuyang sitwasyon ng biktima. Hirap pa rin ang kalagayan at nakatubo na sa ICU ng ospital. Bukod sa pangamba kung makalalabas ng buhay ang kapatid, inaalala rin nina Annabel ang tumataas na hospital bill. Ay, ano na ho nangyari sa billing niyo? Ito na nga, sir. May notice na nga po kami ng suspension of account. Magkano na ho total? 314,856 kahapon po. Then yung updated bills na naman po ngayon is 366,000 plus. Kinonsulta ng resibo sa isang abogado kung sino nga ba dapat managot sa nangyaring pagsagasa ng ambulansya. Sa ngayon, nag-aagaw buhay na si Marvin. Kailangan natin malaman kung sino ba talaga yung employer ni driver. Under our civil code, the employers kasi are liable by to the acts of their employees. Pinuntakan ng resibo ang barangay Talon 3 Las Piñas City para kunin ang kanilang panig. Ayon sa kanila, hindi nila pinabayaan ang biktima. Gusto namin ipaalam na hindi namin sila pinabayaan kasi talagang yung unang daw namin nadagdagan yun dahil kailangan siyang i-intubate. So naging 98 siya hanggat sa makapasok siya sa ER, hanggat may bigay ko sa kanya yung pera, nagpaalam kami ng maayos. Ginawa po namin lahat po. Wala po kaming kapabayaan na ginawa sa kanya. Ipinakita rin nila ang mga kaukulang dokumento na nagpapatunay na ang mismong barangay ang nagmamay-ari ng ambulansya. Ito po yung aming ORCR ng aming ambulansya na nakarehistro. Sinubukan ding kunan ng panayam ng resibo ang driver ng ambulansya na si Ronnie Reyes. Inamin niyang hindi niya napansin na patawid si Marvin noong mga oras na iyon. Makatanggap po ako ng tawag mga 6 o'clock po, bago mag 6 o'clock ng gabi po, ng gabi ng November 9 po ng Sabado. Hindi ko po talaga naramdaman, ma'am. May tumama po sa akin tao talaga, ma'am. Kasi una-una po, ang ano po sa ambulansya, pag may ganun tamangang tao, wala ka sakay, hihintuan mo talaga yun, kukunin mo yung tao. At ang wangwang ko po talaga, pulsa rin po kasi na ako pulsa rin po talaga ako pag ganun eh. Hindi ko siya narinig tumama sa akin.
Malaking tanong din sa pamilya ng biktima kung totoo nga bang re-responde sa isang emergency ang ambulansya. Ito po yung katibayan na tumawag po ang command center na naka-on duty po ako nung araw na yun. Nakalagay po rito lahat ang pangalan po ng pasyente at ang address po ng pasyente. Hinanap ng resibo ang sinasabing pasyente na kinailangang respondihan ni Ronnie noong gabi na mangyari ang aksidente. I-confirm lang po namin kung talagang may nirespondihan po yung Barangay Tatalontres noong November 9. Yes po, meron po. Yung mother ko po. Unconscious po siya, not responding, tapos mahina na po yung heartbeat niya. Tapos hindi siya sumasagot, ungol lang po yung sinasagot. Ito na po si nanay. Malaking tulong po kasi kung hindi po naagapan, baka wala na po mother ko. Nakasagip man ng buhay si Ronnie, isang buhay pa rin ang naghihintay ng hustisya. Humingi po talaga ako ng tawad. Hindi ko po talaga gusto mangyari to. Sana mapatawad nila ako. At gagawin naman po namin lahat yung may tutulong namin eh. Dumulog ang resibo sa Philippine National Police Highway Patrol Group o PNP-HPG na siyang isa sa mga namamahala sa mga patakaran sa daan. Sa isang driver na nag-undergo ng training, dapat po bigyan nila ng puwang ng emergency vehicle. So, iniiwasan po natin na mag-counterflow ang isang sasakyan. Because pag sinabi niyang emergency siya, what if may emergency case din doon sa kabila? Magkakaroon po ng collision dyan. Yung emergency po natin, nadagdagan pa ng panibagong emergency. So regardless kung may emergency, kailangan po sumunod po tayo sa batas traffic. Dagdag pa ng PNP-HPG ang nangyaring aksidente na kinasangkutan ng driver na si Ronnie. Malinaw na paglabag sa batas trapiko kahit pa siya'y re-responde sa isang emergency. Sa nakita po natin, there is a reckless driving po because nag-counterflow po siya. Nito lang Biyernes, kinailangan ng ilipat ng ospital si Marvin dahil sa patuloy na pagtaas ng hospital bill. Sobrang hirap na hindi namin alam kung ano yung uunahin namin. Pare-pareho lang naman kung kaming mahihirap, nagtatrabaho. Kaya yun lang din yung kailangan namin, ma'am, sa kanila. Pinansyal, tumulong sila, ma'am. Pero ayon sa barangay, hindi na nila kayang maglabas pa ng anumang tulong pinansyal para sa biktima. Nandito kami tutulong sa abot ng aming makakaya at kung ano yung may tutulong namin. Pero hindi namin kayang i-shoulder yung dapat i-shoulder. Pero nandito kami para tumulong. Kung lalapit tayo sa batasan, sa Malacanang, sa mga senator, sa PCSO, nandito kami hanggang tutulong kami kahit ultimo yung sasakyan para ihahatid sila para hindi po kayo kailangan mag-commute. Para maayos po natin yung problema po sa ospital. Nandito po kami, willing po kami. Ang may sasagot ko lang dyan, sir, kailan? Kailan kaya yung pag-action nila na yon na hihingi sila din ng tulong sa mga ibang gobyerno? Kasi almost 1 week na rin po si kuya ko dun sa ospital na yun eh. Kaya kailan po kaya? Nito lang Huwebes, formal lang nagsampa ng reklamong reckless imprudence resulting to physical injury si Annabel sa Las Piñas City Police Station. Sakaling mapatunayang nagkasala ang driver ng ambulansya na si Ronnie, hindi bababa sa 2 buwang pagkakakulong. Maaari raw ma-revoke o mawalan ng lisensya sa pagmamaneho. Haharapin ko po yan. Unang-una, ma'am, hindi ko po tinakbuhan ng pasyente. Sana mapatawad nila ako. At gagawin naman po namin lahat yung may tutulong namin eh. Sa nangyaring aksidente, isang buhay ang nailigtas pero isang buhay rin ang napinsala. At sa mata ng batas, lalong-lalo na't naresibuhan ang nangyaring aksidente, kailangang pagbayarin ang sino mang nagkasala lalo pat buhay ng biktima ang nalagay sa alanganin.